task force. Sabi niya kasi the task force convinced you to run. Noong Those are the 2003. people behind. 2003. 2003 ang task force pagbabago ang tawag sa kanila. Marami yan eh. Iba-ibang mga churches yan. So, what the Iba problem? ex-communist. Yung iba ex-generals. Yung mga ex-communist, sabihin ko ba yung, huwag ko siguro sa panggitin yung mga pangalan. Basta ex-communist, ex-generals. Tapos yung iba, mga bishops. Communist sila dati na naging hindi na communist. Oo, napunta na sila sa peaceful struggle. Dahil sabi nila, ikaw, Brother Eddie, ay naging academic scholar ka, economist ka, professor ka ng finance economics, naging educator ka, longest serving university regent ng TUP. You understand the political and economic problems of the nation and social problems. Nabulong ka ng dalawang beses. Why not be the one to run? Ako, Fernando Po Jr. ako nung una eh. Dahil sabi ko, hindi natin kailangan ng masyadong matalino. Ang kailangan natin, may puso. May puso sa bayan, may puso sa tao. Nagdebate kami, 3 days and 3 nights doon sa tinatawag na R&R namin sa Galilee Resort ng Zambales. Hosted by the owner who happened to be a Christian lady. Inumbida kami. Bakit mo gusto si Fernando Po Jr.? Alam mo kasi palabas rin ako, student of history ako. Fernando Po Jr., 16 years old. Namatay yung ama dahil sa kagat ng aso. 17 years old, na-embark yung mansion. Nila sa Del Monte Avenue. Hindi nakatapos ng pag-aaral, pero nagsikat, naging best actor, best producer, at naging millionaire businessman. You cannot question his competence. Kahit wala siyang diploma. Pangalawa, gumawa siya ng pelikula for 40 years, walang malasong pelikula, walang immoral. Hanapin niyo, wala. Nihihalikan nga, walang ginawa si Fernando Po Jr. So, inang aking kuwan, ano? At pangatlo ka, no? Meron nagbigay ng idea sa akin, isang lawyer na matay na. Yung pala, lagi niya pinapanood yung pelikula ni Fernando Po Jr. For 40 years, lahat ng dialogue ni Fernando Po Jr. pakikipaglaban para sa mga api. For 40 years, yung dialogue na yun, nakatkit sa utak niya, sa puso niya. At saka, ang higit na nagustuhan ko sa kanya, matapang siya. During that time, ako'y high school, sumikat yung Big Four, Syndicate. Lahat ng sikat na artista, nakutongan. Kaya na magtungo sa akin si Rani po, bago siya namatay, nagpunta sa bahay yun, May 25, 2004. Kinukumbisi niya ako sa kasada. Alam mo, Rani, hindi ako dapat na tumakbo na eh. Humihingi lang kami ng appointment sa iyo nun eh. Hindi kami nabigyan eh. Bakit? Kinarin ko, hindi ko alam eh, etc. Kahit matanda siya sa akin, no ako, dahil ganun pastor siguro, ay no ako. Alam mo ba ako isang dahilan kung bakit gusto? Nung panahon ng Big Four, lahat ng halos ng mga artista nakutungan ng Big Four. Pero ayon sa istorya, hinagisan mo ng barya yung tao, yung messenger ng Big Four para ikaw, para hingang ka ng lagay. Pero ang ginawa mo, hinagisan mo ng barya, hinamin mo ng duelo, 45. Yung apat. Hindi ho, Brother Eddie, hindi ko hinagisan ng barya. Nilagay ko lang ho yung barya sa hita niya. Sa kanya hinamon yung Big Four sa duelo. Pareho na rin kami yun. Alam mo nga ang problema ng bansa natin? Complex and compound. Ang kailangan dito, presidente na hindi lang matalino, kung hindi talagang matinaw at matapang. Kung hindi ka matapang, paano mo monstrous ang problema? Paano mo i-implement ang mahalagang batas, polisiya at programa? Ang daming kalaban yun eh. Kailangan dyan, i-educate mo yung mga kalaban. This is ultimately for your own good. For the good of your children and your children's children and your grandchildren's grandchildren. Why? Kasi pag matinaw ang gobyerno, makababangon ng Pilipinas. Babalik tayo as number 1 country in Asia. Hindi tayo pagtatawanan katulad ng nangyayari ngayon. Laughing Stock of Asia. Yan ang isa sa mga hidden untold stories. Naulit ko kung meron akong gagawa ng programa, Blueprint for the New Philippines and New Filipino Movement. Kami ho, ako, lalo na ako,
Lulundag sa duwang buong pamilya ko. Na huwag na akong sumalang dito. Hindi ako supporter ni Noy na yun, pero what do you think about him? Kasi parang lumalabas. Siya daw yun. Taas kilay. With due respect kay Madam Cory, with due respect sa kanyang mga magulang, idol ko si Ninoy, na may student leader siya, si Jokno, si Tanyada, si Salonga, pinapanood namin lagi sa expose sa Kongreso ni Doc Prudente. Ako inaaya madalas na. I was a student leader. So I have high respect sa kanyang mga magulang. Maging kay Noy na. Nagpunta sa bayan namin in 2007 siya. Seeking my help last Senate election. Ngayon, ang punto lang, ang problema kasi ng bansa, masyadong grabe. I believe, with due respect to Noynoy, he is in a political party composed of various interest groups. Hindi, parang mahirap na ipatupad yung talagang programa eh. Halimbawa, ayoko kasi magsalita ng negative eh. Ganito na lang, simple. Ako, ama ko, pinatay mo. Naging congressman, senador ako. Kahit ako hindi congressman, senador, ama ko, pinatay mo. Magtakbo ka na sa ibang planeta. Now, question. Huwag mo na yung ganun, huwag mo na ikwan. Kaibigan ko si Nino. You cannot blame him eh. Kasi yun ang kanyang character, yun ang kanyang pinakinalakihan niya yun eh. Iba ang aking breeding eh. Nakakulong ako dalawang beses eh. Naghamon ako ng barilan sa Campo Oliva sa mga military for principle eh. Ngayon, ang sa akin lang, ang problema ng bansa natin, hindi lang complex and compound. Horrible and monstrous. Kasi political economist ako eh. Naintindihan ko, ang deficit natin, magti-3 billion na. Ngayon, ang corruption, unabated. Ano gagawin mo rito? Utang na naman dito. Lubog na sa utang. Biro mo mga jewel corporations natin, pinagbinenta lang isa-isa for the last 9 years. Nakabenta na. Ay susunod na presidente, kung mahina-hina, ay bebenta rin lahat yung natitira pa. Ang solusyon naman doon, hindi yun eh. Ang kailangan lang natin solusyon. Talagang may political will ng presidente na alam ang gagawin at hindi siya pwedeng takutin ng kahit sino. What exactly the specific that you will do to make this horrible and monstrous system go away? Because you'll be